everyone! Good evening pa sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-100 second day ng ating share ng devotion video. And ayan, thanks God na naman dahil mabilis lumilipas ang mga araw at tayo ay tumatagal din ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos o mabuting balita ng ating Panginoong Diyos at naibabahagi natin ito daw sa ating kapwa. Lalong higit, di natin kakalimutan lagi ang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa ibinibigay na bawat araw sa atin. So let us all start into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay, sa bawat hininga, Panginoon, at lakas na ipinagkakaloob nyo. Kaya kami, Panginoon, sa bawat araw ay matagumpay at laging puno ng saya, pag-asa at kapayapaan sa aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagbubulay-bulay ng salita, Panginoon, ito'y nagkakaroon ng unti-unting epekto o rema sa puso at isip ng bawat nakakapakinig, Panginoon. Bagamat may iba sa amin na alam namin, Panginoon, na may mga pinanghihinaan ng loob o di kaya ay may mga iba't ibang mga problema, Panginoon, na hindi nila masabi sa pamamagitan ng salita, Panginoon. Ngunit maaaring ito iiyak nila sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang panalangin, Panginoon. Kaya idinadalangin po namin, Panginoon, na sino man ang may dinaramdam sa kanilang puso at damdamin ng mga mabibigat na problema ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila na ito'y gumaan, Panginoon, sapagkat sabi niyo nga na lumapit sa inyo ang lahat ng nabibigatang lubha, Panginoon, at sila ay inyong pagpapahingahin dahil ang inyong pamatok ay magaan, Panginoon. At sabi nga, sa bawat mga problema namin, Panginoon, ay tutulungan niyo kami o bubuhatin niyo kami upang ang problema namin, Panginoon, ay hindi namin harapin sa pamamagitan ng sarili naming kakayahan, Panginoon. Ngunit ito ay dahil sa tulong ninyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa laging tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay ay marapat lamang na aming pasalamatan, Panginoon, sapagkat hindi ito magagawa ng kahit sino man sa amin, Panginoon. At ang paglukob ng banal na Espiritu sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, na siyang nagiging gabay, Panginoon, upang magawa namin ang ayon sa inyong kalooban at kalwalatian, Panginoon. Kayo ang laging mapapurihan, maitaas, Panginoon, at hindi ang aming sarili, Panginoon. Manatili lamang kami na humble, Panginoon, at nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Muli, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:24. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. So, 'di ba? Kukunin na yung binigay sa masamang alipin at ibibigay dun sa tumubo ng 10. Kagaya din sa nangyari sa naunang talinghaga, ang ginawa din sa masamang alipin ay kinuha dito ang gintong salapi nito at ibinigay sa tumubo ng 10. Application. Ito nga ang masaklap o nakakalungkot na kahihinatnan ng mga nagsayang o nag-aksaya ng mga kaloob ng Diyos. Sa iisa o kakaunting ibinigay sa Kanya, ay kukunin pa at ibibigay sa mas nagbubunga o ginagamit sa mabuti ang mga regalo sa Kanya ng Diyos. Kaya, sa iyong pag-aanalisa sa iyong sarili, ano ka sa 3 halimbawang alipin na ito? Ikaw ba ay mabuti, masama, kontento, namumunga o hindi? Importante na ngayon pa lang ay makita mo na kung may mga kailangan pang i-improve sa'yo sa mga talento at kakayahan mo at sa lakas ng loob na maibahagi ito sa iba. Ayaw natin na nababawian tayo o nakukuhanan kapag may nagbigay o nagregalo sa atin. Tinuturing dapat natin na ito ay kayamanan na hindi dapat itago lang kundi ipamahagi at itulong natin sa iba. Nang sa gayon ay mas lalo pa tayong bibigyan ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, ayan, gagawin ko na ng example yung kagaya ng ginawa naming group evangelism kahapon, di ba? Na kung saan, kung tayo ay pinagkalooban ng Panginoon na madaling makipag-usap sa mga tao or
tayo ay madaling tumanggap kung halimbawa sila man ay nire-reject ang ating paanyaya na tanggapin or may oras para makinig ng salita ng Diyos, ay kaya mo silang maunawaan dahil may iba-iba talagang ugali o pagtanggap ang bawat tao. May iba na pwedeng may mood, may iba na pwedeng wala sa mood, di ba? Pero doon natin makikita na marami pa rin ang mga hunger sa salita ng Diyos, di ba? So, kung tayo ay meron tayong nakaimbak ng mga salita ng Diyos na nasa ating kaisipan bilang ito ay naging karunungan dahil ating na-memorize, ayan, and syempre, ang ginamit din po namin ay ang Romans Road na isang very effective way dahil doon ay ang pagbabahagi ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus at sa huling part ay option o tanong kung tatanggapin ng nakapakinig ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. And thanks God naman dahil tinulungan tayo ng banal na Espiritu ng bawat makakausap natin. Although some of the others nung umaga ay mga believers na because JIL na sila or Jesus is Lord na yung kanilang sinisimbahan or ina-attendan na gawain. Pero sabi nga kapag kaganan na kaparehas din natin na may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos ay panalangin na lamang para sa kanilang trabaho, proteksyon, pamilya, at mga pangarap sa buhay. Yun na lamang ang ating ipagpe-pray sa kanila. Pero kung sila naman ay wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, ang pwede naman natin gamitin sa kanila ay yung Romans Road. At kung meron pa tayong ibang mga Bible verses na alam na very nakaka-relate para dun sa taong yun, 'di ba? So may iba may pagod, kaya napunta dun sa place na yan para makapagpahinga, 'di ba? Makausap yung pamilya. May iba naman na tawag dito inaantok o gustong matulog. May iba naman gustong makapag-picture o makakita ng magandang view, diba? So, iba't ibang mga kadahilanan. Pero, salamat sa Diyos dahil ginabayan tayo ng ating Panginoong Diyos nang sa gayon, yung ating mga lalapitan at makakausap ay exactly ay nagkaroon ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. Kumbaga yun nga yung great start ng kanilang salvation through faith in Christ, diba? So, ayun na nga, balik tayo sa ating topic na kung saan pag pinagkalooban ka na ganun ng ating Panginoong Diyos, huwag mo lang siyang basta itago, di ba? Tayo, kapag halimbawa, may nagre-regalo sa atin, di ba? Ako, madalas, karamihan ng mga gamit ko, puro binibigay o nare-regalo sa akin, di ba? And usually, mga ginagamit ko, pinapakita ko na ginamit ko, yung sandals na gamit-gamit ko pag uwi, bigay sa akin yun ng mga amo ko, at marami pa mga bagay na ibinigay sila. So, para sa mga nagbibigay sa atin, yung or kahit tayo pag nagbibigay tayo, 'di ba, ng mga regalo or mga bagay-bagay, gusto natin na nagiging masaya yung binibigyan natin, plus nakikita natin na ginagamit nila ito o nagiging kagamit-gamit sa kanila, 'di ba? So, parang ganun din ang ating Panginoong Diyos kapag yung binigay niya or pinagkaloob niya sa atin na talent, galing, talino, kayamanan, o ano pa man yan, ay nakikita ng ating Panginoong Diyos na ginagamit mo para maibahagi sa iba. Ay syempre, mas lalong matutuwa at magagalak sa atin ng ating Panginoong Diyos na sasabihin, ay, itong anak ko na to, kahit kakaunti lang yung binigay ko sa kanya, ginamit niya talaga para mas marami pa yung maabot na kapwa niya or tao. Kaya ang gagawin ko sa aking anak na ito ay bibigyan ko pa ng mas marami, 'di ba? So, kapag may nagregalo sa atin, ito naman yung isang side of the story, di ba? Or example, na kapag may nagbigay sa atin ng regalo, tapos kapag ang sinabi sa atin, uy, babawiin ko na yung niregalo ko sa'yo kasi hindi mo naman ginagamit or hindi mo nagustuhan or what or something, di ba? Syempre, ikaw bilang niregaluhan, ang posibleng maramdaman mo is malulungkot ka, di ba? Kasi syempre, ano ba yan? Binigay na nga niya sa akin, tapos binabawi pa, di ba? Pero, ang ating Panginoong Diyos, siya naman talaga yung may karapatan na magbigay at may karapatan din na bumawi kung gugustuhin niya, di ba? Kaya nga, para hindi tayo mabawian na may pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos is gamitin natin to in a good way, ayan, na kung saan yun nga ibabahagi natin sa ating kapwa. Kasi, di ba, kung iisipin ninyo, ang mga mayayaman na walang pagkakilala o relasyon sa ating Panginoong Diyos,
Ang puro gusto lang niyan ay kumita ng pera. Ipunin ng ipunin ang kanyang pera. Pero gaya dun sa example na isang hangal na lalaki na kung saan ay nag-ani siya na nag-ani sa kanyang bukid at naggusto pa niya magpagawa ng maraming kamalig na paglalagyan ng kanyang mga inani. Pero sa gabing iyon pala ay kukunin na ng ating Diyos ang buhay na ipinagkaloob sa kanya. So, di ba masasayang lang yung lahat ng pinag-ipunan niya. Kasi wala na makikinabang, di ba? Or pag-aagaw-agawan na ng mga tao. So, ganun din sa buhay natin. May iba sinasabi, kagaya sa mga OFW, di ba? Yung parang ginagawang, hindi naman joke. Parang siguro, syempre, para sa iba, they can relate na sabi, wala mo nang uuwi hanggat wala tayong milyon sa ating savings account, di ba? Pero sabi nga, kahit wala ka mang milyones na savings account sa yung bank account, pero mayaman naman ang yung spiritual sa pagbabahagi sa yung kapwa na kung ano ang meron ka and may contentment, peace ka, enjoy sa yung puso kahit wala kang ganun kalaking amount ng pera, is masaya ka pa rin, di ba? Mako-consider pa rin na mayaman ka. Hindi ka man mayaman through the financial, pero yung spiritual mo sobrang yaman and you are really on fire and mas nais mo na mas marami yung kaluluwa or tao na mahikayat, na makakilala at tumanggap sa ating Panginoong Yesus, di ba? So, sa ganong quality mo, mas talo mo pa ang mga pinakamayaman sa mundo dahil natatakot sila na mawala sa kanila yung kanilang mga kayamanang pinagkakaipon-ipunan at pinagkakatago-tago. Pero ang taong may contentment sa buhay at alam niya ang Diyos lang sapat na sa buhay ko, yun ang magiging pinakamayaman sa buong mundo at walang makakapantay sa taong may pinakamatibay at mataas at malaking pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, kung pinagkaulaban tayo ng ating Panginoong Diyos ng anumang bagay, ito ay gamitin natin para maibahagi sa ating kapwa at wag lang nating basta itatago, wag nating ikahiya na ibinigay ito sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil nilikha tayo ng Diyos in a unique way at ayon sa kanyang wagis. Kaya, anumang bagay ang mga gagawin natin o sasabihin natin, nawa ito ay laging pagpapala at makakatulong sa ating kapwa at hindi makakasakit, hindi makakapatay ng kanilang espiritual, hindi magiging dahilan para sila at ikaw ay magkaroon ng alitan o pagkakagalit, kundi pag-ibig, pagpapatawaran at malay mo, teamwork para sa pagpapahayag pa ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos dito sa mundo. So, nawa po ay may natutunan tayo sa ating share ng devotion video ngayon. And let us all end up into prayer. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng iba't ibang mga kakayahan, talento, kayamanan, Panginoon, karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya marapat lamang po, Panginoon, na ito ay aming gamitin para luwalhatiin, pasalamatan, at maibahagi ito sa iba nang sa gayon, Panginoon, ay mas marami pa ang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil tunay nga na kayo ang nagbibigay at kayo rin ang kumukuha o bumabawi nito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay alam namin, naniniwala kami, Panginoon, na hindi nyo babawiin ang mga ibinigay nyo sa amin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ito ay lalo nyo pang dadagdagan ng dadagdagan sa bawat araw na ipinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. At kaligayahan po namin, Panginoon, na kayo ay mapaglingkuran at mapapurihan, Panginoon. At mas tunay na mas marami pa, Panginoon, ang mailapit namin at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. At anuman po, Panginoon, na dalangin ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig nito, Panginoon, whether it's financially, physically, Panginoon, about their health, Panginoon, o anumang sakit na dinadamdam ng bawat isa, Panginoon, anumang mga gawa ng kaaway, Panginoon, na nais makapanakit sa kanila, Panginoon. Alam po namin by the stripes and wounds of Jesus Christ, Panginoon, we are healed, Panginoon. Hindi lang kami healed physically, Panginoon, sa aming mga sakit na physical, Panginoon, but our spiritual life, Panginoon, are healed also, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, ang pakikipagkapwa-tao ng bawat isa sa amin, Panginoon, or ang aming social life, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay
magkaroon kami lagi ng lakas ng loob, Panginoon, na maibahagi sa aming kapwa, Panginoon, ang inyong ebanghelyo, Panginoon, at mabuting balita ng kaligtasan na mula sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, alam namin na pagkakalooban niyo pa kami na mahabang buhay at lakas sa bawat araw, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ano man ang aming mga ginagawa o trabaho o negosyo, Panginoon, o sa mga nag-aaral man, Panginoon. Alam po namin na tunay na wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi kami nakadikit, Panginoon, o nakaugnay sa inyo, Panginoon. Kaya nais po namin, Panginoon, na lagi namin mapatibay ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. At walang ibang makagagawa noon, Panginoon, kundi kayo lamang na may lalang ng langit at lupa. At lahat ng naririto sa inyong mga nilikha, Panginoon, ay iniingatan ninyo, Panginoon, at mahal ninyo, Panginoon. We honor and we glorify you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.